Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Mga masters, okay lang po bang wag nyong skip ang mga ads sa aking mga videos? Salamat po talaga mga masters sa solid na pagsuporta po sa akin. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ang ma-upload ko po. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Eric James, shoutout kay Joey Tegi. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Kabanata 2726 hanggang 2730. Ang ganitong uri ng bagay ay napakakaraniwan. Dalawa lang ang klase ng tao sa mga nightclub, ang isa ay nangangaso, at ang isa ay biktima. Ang mga taong handang sumali sa larangan ng digmaan ay karaniwang hindi sumusunod sa panuntunang ito, na maaaring ituring bilang iyong pag-ibig at aking hiling. Ngunit Aaron at 2 tao na dumaraan, ngunit narinig ang lalaki sa telepono. Tapos na. Ang sarap talaga ng gamot. Tinatayang hindi niya malalaman ang nangyari bukas ng umaga. Kapag sinasabi ito, ang mapagmataas na tono ng lalaki ay nagpaparamdam sa mga tao na maging malupit. Si Han Sanchen ay hindi isang makialam, ngunit kinukutya niya ang mga mapang-abusong paraan. Ang nightclub life ay binibigyang pansin ng iyong damdamin at ang aking mga kagustuhan. Malinaw, ang kasuklam-suklam na paraan na ito ay hindi batay sa kagustuhan ng magkabilang panig. Sige, papasok ako sa unang kalahati ng gabi at ikaw ay papasok sa pangalawa. With that, binaba ng lalaki ang tawag. Han 3,000 biglang tumigil, orihinal na hindi nilayon upang alagaan ang bagay na ito, siya ay talagang hindi maaaring makinig sa ganitong uri ng mga maruruming salita. Anong gusto mong gawin? This is my sister. Si Aaron ay nakatayo sa harap ng lalaki at nagsabi, "Little boy, it's none of your business. Lumayas ka sa harapan ko." Ang lalaki ay naiinip na sinabi kay Aaron, tulad ng isang maliit na bata, tiyak na hindi niya ilalagay sa mata. "Bitawan mo siya, at magiging ligtas ka." Sabi ng Aaron. "Nako, bata, hindi maliit ang tono mo. Mukhang kung hindi kita tuturuan ng leksyon ngayon, hindi mo malalaman kung sino ako." Ang lalaki ay nagalit sa Aaron. Paano masisira ng isang maliit na bata ang kanyang mabubuting gawa? Agad na sipay ng isang paa, nais na bigyan ng Aaron point lesson, pagkatapos ay hayaan siyang masunurin na umalis. Aaron ayon sa tuhod ng lalaki, ang parehong sipa. Saglit na napasigaw ang lalaki sa paghihirap. Nanghina ang kanyang mga tuhod. Nang pakawalan niya ang babae, tinulungan siya ni Aaron sa unang pagkakataon. "Bakit hindi naiintindihan ng mga taong katulad mo ang babala?" Aaron sinabi, ng lalaki na nakaupo sa lupa, nakakasakit ng puso, kaya hindi niya pinansin ang sinabi ni Aaron, walang pusong makinig. Sa oras na ito, isang taxi ang dumating at kumaway si Aaron. Kasama ang isang babae sa kotse, tiningnan ni Aaron ang bag ng babae, nakita niya ang address ng bahay ng babae. Babae sa gate ng komunidad, pati ang security guard ay nagpakita ng pagkagulat. Saan galing ang bata? Napakalakas niya. Kakaiba ang itsura ng bata, pero itong babaeng ito ang may-ari dito, hindi ang kapatid niya. Napabuntong hininga ang 2 security guard habang naglalakad si Aaron. Pindutin ang elevator sa itaas na palapag, pabalik sa bahay ng babae. Aaron nagulat na makita na ang bahay ay hindi marumi sa lahat. Pagkabalik ng babae sa kwarto, inihagis niya ito sa kama at bumalik si Aaron sa sala. Kahit na may pang-adultong kaisipan at ang pag-iisip, ngunit tungkol sa ganitong uri ng babae, Aaron ay hindi interesado. Para sa pagliligtas sa iyo, ang isang gabing pagtulog sa iyong sala ay isang gantimpala. Si Aaron, na walang tulugan, ay natural na nanatili sa sala. Para naman sa babae sa kwarto,
hindi nag-alala si Aaron. Nadroga siya. Matapos maipasa ang gamot, dapat ay walang problema. Kinaumagahan, natulala ang babae, ngunit nakahinga siya ng maluwag nang makita ang pamilyar na eksena sa silid. Buti na lang, parang gentleman din siya, pero paano ako makakainom ng mga basag na piraso? Sabi ng babae sa sarili, naamoy ang masangsang na amoy ng alak sa kanyang damit, at tinanggal ang naiinis na mukha. Handa ng maligo, dumawsdid siya sa sala. Isang sigaw ang gumising kay Aaron na natutulog pa lang. Pagmulat pa lang ng mata, nakita ni Aaron ang isang babaeng nagugulo ang mga kamay para takpan ang eksena sa katawan. Mabilis na napalingon si Aaron at nagtanong, anong ginagawa mo? Tumakbo ang babae. Sa tuldok. Sa loob ng silid nang hindi lumingon sa likuran, sanay na siya sa estado sa bahay, ngunit hindi niya akalain na may kakaibang lalaki sa bahay, ngunit nakita niya ang lahat. Paano siya magpapakita sa kanyang sariling tahanan? Mabilis na nagbihis ang babae, pinatatag ang kanyang kalooban, at pagkatapos ay bumalik sa sala. Sino ka at bakit ka nasa bahay ko? Tanong ng babae kay Aaron na droga kagabi, at nagkataon na nasagasaan kita. Niligtas kita, at walang matitirhan, kaya isang gabi akong nagstay sa bahay mo. Prangka na sabi ni Aaron. Ang gamot. Babae Ailing, napabuntong hininga na lang ang kaibigang iyon ay isang maginoo, hindi inaasahan iyon, siya ay isang walang hiyang kontrabida, hindi nakakagulat na kahapon ay hindi uminom ng ilang baso ng alak sa Fragment. Narinig ko siya sa telepono, at hiniling niya sa ibang tao na magpakita sa kalagitnaan ng gabi. Kung ano ang gagawin nila, hindi ko na kailangang sabihin sa iyo. Sabi ni Aaron, sa sandaling magbago ang mukha ng isang babae, kapag nangyari ito, matatapos ang kanyang buhay. Ngunit paano siya mailigtas ng batang ito mula sa isang matanda, paano mo ako nailigtas? Curious na tanong ng babae, walang aksidente, baka nasa ospital siya ngayon, sabi ni Aaron tumingin ang babae sa Aaron na puno ng pagdududa. Kahit na ang kaharap niya ay isang maliit na lalaki, kapag nakikipag-usap sa kanya, siya ay may pakiramdam ng pakikipag-usap sa isang may sapat na gulang na lalaki. Mayroon siyang maturity na hindi tumutugma sa kanyang edad. Bumalik ulit sa kwarto ang babae. Tinatayang tumatawag siya para kumpirmahin ang mga salita ni Aaron. Maya-maya, bumalik siya sa sala at nagpasalamat kay Aaron, wala nang iba, mauuna na ako, sabi ni Aaron. Pagkatayo, biglang nagtanong yung babae, ano ngayon mo lang nakita? Sa tingin mo ba mukha akong bulag? Pero hindi ko masisisi Aaron speechless na sinabi niya na napilitan din siya. Who could have? Akala niya pagdilat niya yung ganyang picture na mumula yung mukha ng babae at nakayuko yung ulo niya siit. But this is not a loss kung hindi dahil sa kanya. Grabe ang nangyari kagabi. I'll treat you to dinner. Huwag mong sabihin kahit kanino ang nangyari kanina. Sabi ng babae. Umiling si Han Sanchen. Hindi niya gusto ang pagkain na ito. Ang nangyari kagabi ay panandalian lang. Ayaw niyang makakuha ng anumang gantimpala. Hindi ko sinabi ng Aaron. Nang makitang umalis si Aaron, medyo nababalisa ang babae. Kung bakit gusto niyang manatili, hindi niya alam, ang pangalan ko ay Wuzin. Ano ang iyong pangalan? Magkaibigan tayo. Panipi, kuya, wala kang ideya tungkol sa akin bilang isang menor de edad, hindi ba? Tumingin si Han Sanyay kay Wuzin na may ngiti sa kanyang mukha. Iniligtas niya si Wuzin sa isang kapritsyo lamang at walang ibang ideya. Sa makatuwid, para sa kanya, ang pag-alis ngayon ay ang pinakamahusay na pagpipilian. Ang hindi inaasahan ng Aaron ay sasabihin ni Wuzin ang ganoong bagay. Kung isa na siyang normal na nasa hustong gulang na lalaki, normal para sa bayani na iligtas ang Estados Unidos, ngunit ngayon ang Aaron ay 14 na taong gulang pa lamang. Pinitian ni Wuzin si Aaron at sinabing, bata, alam mong menor de edad ka. Paano ka naiisip ng kapatid mo? Kaya mo bang matugunan ang kanyang pang-araw-araw na pangangailangan gamit ang iyong maliit na katawan? Sa oras na ito, nangyari na nagring ang telepono ni Aaron. Nang makita na ito ay isang kakaibang numero, nahulaan ng Aaron kung sino ito. Sinabi ng mobile phone ni Yang Yang kay Wuzin, wala nang iba. Busy muna ako. Sa pang-araw-araw na pangangailangan mo, ipinapayo ko sa iyo na huwag pumunta sa bar, kung hindi ka magiging maswerte sa susunod. Dahil doon, binuksan ni Aaron ang pinto at umalis. Sumimangot si Wuzin na hindi nasisiyahan at sinabing, sa panahon ngayon, wala na talagang antas ng pagpapahalaga ang mga bata.
Hindi ba magandang bagay na magkaroon ng ganoon kagandang kapatid na babae? Pagkatapos umalis sa bahay ni Wu Xin, ang Aaron ay tumatawag sa telepono, at ang boses ni Yao Yuhai ay nagmumula sa kabilang dulo ng telepono. Aaron, kung matutulungan mo akong malutas ang problemang ito, makikipagtulungan ako kay Feng Chen, sabi ni Yao Yuhai. Ang ganitong uri ng sagot ay hindi inaasahan ng Aaron, dahil namatay si Yao Hanxing sa taong iyon, na nagpapakita na naubos na ni Yao Yuhai ang lahat ng paraan at hindi na siya makapagtrabaho. Ngayon siya ay nasa isang walang magawang estado. Don't worry, maliit na bagay lang sa akin. Sabi ng Aaron. Sa harap ng isang 14 na taong gulang na bata, talagang hindi naniniwala si Yao Yuhai. Pero kung iisipin mo ang lakas ng Aaron kahapon, parang hindi ito nagyayabang. At kung hindi niya talaga kaya, hindi siya pupunta sa pinto ng personal. Masasabi lamang na ang young master ng pamilyahan ay hindi naiintindihan ng ilang tao. Baka siya na talaga ang makakasuporta sa pamilyahan. Ano ang susunod kong gagawin? Tanong ni Yao Yuhai. Diretso lang ako sa bahay nyo. Dahil doon, direktang ibinaba ni Aaron ang tawag. Si Yao Yuhai ay isa ring taong may mataas na prestihiyo sa Yanjing. Walang sino man ang naglalakas loob na ibaba ang kanyang telepono sa ganitong paraan, na nagparamdam kay Yao Yuhai na medyo mayabang ang Aaron. Gayunpaman, sa pag-aakalang kailangan pa rin ang tulong ng Aaron, walang pakialam si Yao Yuhai. Si Yao Hanxing ay may walang magawang ekspresyon sa isang tabi. Ayaw na ayaw niyang tanggapin ang katotohanang kayang protektahan ng isang bata ang kanyang sarili. Bukod dito, siya ay isang kilalang basura sa Yanjing Circle. Kung alam ito ng iba, hindi nila siya matatawa. Si Yao Hanxing ay isang duwag. Tatay, hindi ba talaga natin maaaring pag-usapan ang bagay na ito? Tanong ni Yao Hanxing sa mahinang boses. Ano pa ang naiisip mo? Tanong ni Yao Yuhai. Umiling si Yao Hanxing. Umaasa siyang makakahanap siya ng paraan. Ngunit para sa isang dominanteng young master na tulad niya, kung siya ay masangkot sa gulo, kadalasan ay ang mga matatanda ang nagpupunas sa kanyang pang-ibaba. Paano niya mismo malulutas ang problema? Hindi ko ine-expect na si Yao Hanxing ay mahuhulog sa ganoong sitwasyon. Gusto niya ng isang batang lalaki na protektahan ako. Yao Hanxing ay labis na nanunuya na sabi. Ang isang gilid ng bodyguard ay tumingin kay Yao Hanxing. Kahit na si Han 3,000 ay isang bata lamang, ang kanyang lakas ay walang pag-aalinlangan. Nagretiro siya sa espesyal na serbisyo, at hindi man lang siya nagkaroon ng pagkakataong lumaban sa harap ng Aaron, na sapat na upang ipakita na makapangyarihan ang Aaron. Huwag mo siyang maliitin, young Master Yao. Sabi nung bodyguard. Tinitigan ni Yao Hanxing ang bodyguard. Kung hindi naman masyadong inutil ang lalaking ito, uunlad kaya ang mga bagay-bagay hanggang sa puntong ito. Pwede bang tumigil ka na sa pagsasalita? I think you're upset. You've been invited here at a high price. How can you be such a waste? Ni hindi mo nga matalo ang bata. Yao Hanxing malamig na boses ay samaway sa isang paraan. Parang ang harsh, pero sa paningin ng mga bodyguards, hindi ito mawawalan ng mukha. Ang sino mang hindi sumasang-ayon ay maaaring pumunta sa Aaron upang subukan. Hindi niya akalain na maraming tao sa Yanjing ang makakalaban sa Aaron. Pwede bang tumigil ka na sa pagsasalita ng walang kaparikan? May kakayahan kang subukan ito sa iyong sarili, sabi ni Yao Yuhai. Nang ibuka ni Yao Yuhai ang kanyang bibig, si Yao Hanxing ay maaari lamang manatiling tapat at hindi maglakas loob na magsalita ng isang salita ng pagtanggi. Hindi nagtagal, tumunog ang doorbell, na nagpapahiwatig na dumating na ang Aaron. Pagkabukas ng bodyguard ng pinto ay bahagyang yumuko siya. Bagamat hindi masyadong halata, ang sadyang pagkilos na ito ay nagpakita na ng kanyang pagbabago sa Aaron. Kahit na si Aaron ay isang bata lamang, hindi ito naging hadlang sa kanyang pagkilala sa mga kasanayan ni Aaron. Han 3,000 ideya sa bodyguard pagkatapos ng aksyon na ito, lamang ng isang mahinang ngiti, pagkatapos ay lumakad sa sala. Tumayo si Yao Yuhai para batiin siya. Si Yao Hanxing ay masyadong tamad na lumipat sa sofa. Pagkatapos ng lahat, sa puso ni Yao Hanxing, ang Aaron ay basura lamang ng pamilyang Han. Masasabi ko sa iyo kung sino sila at ang kanilang partikular na background. Sinabi ni Yao Yuhai kay R. Ikanaway ni Aaron ang kanyang kamay at sinabing, hindi, gumawa ako ng malinaw na pagsisiyasat kagabi. Siyempre, alam ng Aaron ang background ng kabilang partido,
hindi kagabi, ngunit sa nakalipas na 14 na taon. Ito lang ang katotohanan. Talagang imposibleng sabihin kay Yao Yuhai. Si Yao Yuhai leng saglit, isang gabi ng mga bagay, ang Aaron ay talagang nasa kabilang panig ng ilalim ng detalyadong pagsisiyasat, mukhang hindi talaga simple, Aaron, napakagaling mong magmayabang. Bakit hindi ka sumama sa paligsahan sa pagyayabang? Malumanay na sabi ni Yao Hanxing. Walang pakialam si Han Sanchen sa ugali ni Yao Hanxing, dahil alam niya kung gaano kaamo at mayabang ang young master ng isang mayamang pamilya. Kung hindi siya magdadala ng gulo sa sarili, aling nightclub ang gusto mo pumunta sa gabi? Tanong ni Aaron kay Yao Hanxing. Nang marinig niya ang salitang, nightclub, agad na natuwa si Yao Hanxing. Gayunpaman, sa harap ni Yao Yu, nagpakita siya ng matinding pagpipigil, may kinalaman ka ba sa isang nightclub? Sabi ni Yao Hanxing, ang kabilang partido ay malamang na nag-imbestiga sa iyong mga nakaraang gawain. Kung gusto nilang magsimula, tiyak na pupunta sila sa mga lugar na karaniwan mong pinupuntahan, sabi ni Aaron. Sa pagtingin sa walang malasakit na ugali ni Yao Hanxing, hindi niya napagtanto kung gaano kaseryoso ang bagay na ito. Nagalit si Yao Yuhai at sinabing, masasabi mo ang gusto mong sabihin. Kung ang kabilang partido ay nag-aayos ng mga tao, kailangan mong iwasan ang mga lugar na ito. Kung hindi mo alam kung paano ka nawala sa iyong buhay. Talagang walang pakialam si Yao Hanxing, dahil naniniwala siya na makakahanap si Yao Yuhai ng paraan para matulungan siyang malutas ang problemang ito. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan niyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!